Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, paunang mensahe po ninyo ay the Emperor energy. Ayan, so Emperor energy, isa siyang boss, no? Isa siyang nasa mataas na posisyon sa kanyang trabaho, kumpanya, yung ganon. So, maaring ganon kayo, no? Baka kayo ay isang manager, baka kayo ay isang supervisor or consultant, mga ganon, CEO, mga ganon. Probably then, kung wala pa kayo sa ganon sitwasyon, maybe baka may promotion na makukuha kayo sa ngayon. Baka you will be awarded with promotion sa trabaho. Pwede rin, ang iba sa inyo, may mga dealings kayo ngayon with a person of authority. Baka meron kayong mga pagkikipag-usap, no? Sa mga higher ups at this time. At saka, this is also a father archetype, no? Kaya maaaring ang iba din sa inyo, baka you are dealing with your lolo, your papa, mga ganon. Baka may mga importanteng pag-uusap kayo, may mga discussions kayong gagawin lately, or pwede rin na baka magiging tatay na ang iba sa inyo rito, no? What else? We have Four of Swords, pagod, no? Ang iba sa inyo, Cancer, you are very tired na siguro. Kaya, iniimbitahan kayo dito na mag-rest kayo, magpahinga kayo because you need to recover, you need to spend time in quietude, kailangan ninyo na umatras muna kayo or detach yung sarili ninyo temporarily with the business of mundo, 'di ba? Yung kabisihan ng mundo, parang kailangan mo munang i-detach ang sarili mo diyan for quite some time para nang sa gayon makabalik muna kayo sa sentro ninyo, makabalik kayo sa tawag dito, makabalik kayo sa core ninyo, yung ganon. Okay? You need to rest. You need to think and you need to tawag dito, kailangan ninyo na magmuni-muni. Okay? What else? We have Knight of Wands. Ayan. So, dito sa Knight of Wands, this is maaaring may travel ang iba sa inyo dito. Baka you are planning to travel and yung travel na to by land, no? Hindi ito yung mag-i-aeroplano kayo or something. So, parang long drive ito or baka short journey lang, pero yun nga, hindi ninyo siguro ito, parang hindi siya planado, yung ganon. Parang impromptu lang, no? Yung kailangan biglang, meron ka lang kailangan puntahan, yung ganon. And also, this is a reminder for you, Cancer, na follow your intuition. Okay? Makinig kayo lagi sa iyong intuition and follow kung ano yung guidance na binibigay sa iyo ng inyong intuition because it's very important for you to focus on it. We have 10 of Wands. Ayan. So, sa 10 of Wands, this is burdens, no? Maraming bigat na nararamdaman kayo sa ngayon. Pwedeng emotional burden ito, pwedeng physical burden, yung ganon. So, depende sa inyong sitwasyon. But kung ano man itong bigat na nararanasan ninyo or nararamdaman ninyo sa ngayon, iaalisin nyo na yan sa buhay ninyo. You are going to remove that, no, from yourself kasi nare-realize nyo na teka lang, bakit ko hinahayaan ang sarili ko na magtiis ng ganito, 'di ba, ng mas mahabang panahon pa. Whereas, pwede ka namang humingi ng tulong. Whereas, you have a choice, 'di ba? Kaya maaring 'yun ang gagawin niyo sa ngayon. You're going to put an end to kung ano man ang burden na 'to. No? Kung sa trabaho 'yan, baka ang dami-dami niyo ng task sa trabaho binibigay sa iyo, puro na lang sa iyo. One after the other, baka sabay-sabay na binibigay sa iyo yung task, or pwede rin na overtime kayo ng overtime, you're forced to work long hours, kaya wala na kayong oras para sa sarili ninyo, wala na kayong oras sa pagpapahinga, no? Maaaring gano'n. Or pwede rin, stress yan sa pamilya, no? Baka lahat din sa pamilya, nasa balikat din ninyo. Kayo na nagtatrabaho, nagsisipag din kayo magtrabaho, mag-provide ng pera para sa pangangailangan ng pamilya.
kayo na nag-aalaga physically, you're taking care of everyone in the family. Pag uwi ninyo, galing trabaho, pagod na kayo, kayo pa rin yung magluluto, maghuhugas, maglilinis, yung ganun ba, no? So, parang, nare-realize ninyo sa ngayon na since it's taking a toll on you already, para nare-realize din ninyo na, teka lang, 'di ba? Kasi parang sobra naman yata ito. What else? We have number 41, Nightingale Spirit. Love is all around. Kaya napakaganda. Things are, things are going to be seen, no? In the eyes of love. Kaya napakaganda ng magiging sitwasyon. Kasi magiging magaan din ang inyong pakiramdam when you are projecting love, diba? All good things are happening. Pag nandiyan lang yung pagmamahal, pag-ibig sa puso natin, that is what we are attracting towards us then. Kaya good things are happening, 'di ba? So what else? We have number 59, Starfish Spirit, open to infinite possibility. Okay? Maraming posibilidad, no? At napakaganda, parang unlimited potential ang meron dyan, unlimited opportunities and possibilities, no, ang nandiyan sa paligid ninyo. Kaya parang tuloy-tuloy ang biyayang dadating, no, walang katapusan. You have number 39, surrender now, sabi ni Moth Spirit. Surrender now. Mas magandang mag-surrender tayo, be in the flow with life, sumunod na lang tayo sa agos ng buhay. Mas magiging maganda ang sitwasyon ninyo. Mas magiging smooth sailing ang lahat. Mas magiging maganda yung kakalabasan ng mga pangyayari or bagay-bagay sa buhay when you are surrendering to the natural ebb and flow of life. Kasi diba, sumusunod lang tayo. Kung ano yung gabay ng Panginoon, anong gabay ng mga angels natin, sumusunod tayo. Rather than ipagpipilitan natin, kontrahin natin, ipagpipilitan natin kung ang gusto natin, mas lalo lang mahihirapan tayo. Kasi kung hindi yan ang meant para sa'yo, kung hindi yan yung meant to happen, diba? Tapos pinagpipilitan natin, mas lalo lang natin kinukomplika ang sitwasyon. We have number 43. Ayan, Owl Spirit, you see clearly now. Okay? Makikita mo nang mas malinaw sa ngayon ang mga bagay-bagay. And it's because, Cancer, you are going to follow, no, what your intuition is telling you. Kaya makikita mo na ngayon na mas malinaw ang lahat, mas makikita mo nang mas malinaw ang mga bagay-bagay. 'Di ba? So, napakaganda kasi dahil siguro yan sa pagpapahinga din ninyo, 'di ba? When you are resting, when you are nakakapagpahinga kayo, mas magkakaroon ng kalinawan ng inyong isipan, mas makakalma kayo, hindi ba? Kaya maaaring yan din ang paraan kung bakit makikita ninyo na ngayon ang lahat ng areas or lahat ng corners ng inyong sitwasyon sa ngayon. Kasi makakabalik na kayo sa sentro, makakapag-focus na kayo. Nakapagpahinga na kayo, maganda ng pakiramdam. We have anticipation, something wonderful is happening. Wow, change is in the air. Open yourself to blessings on their way. Ayan, Cancer. I-anticipate nyo na ang mga paparating. 'Di ba? Sabi ko kanina, when there is love, no, sa puso natin, we are attracting love as well towards us and all other good things, ang ma-attract natin. And here you go, you are attracting blessings. Meron ang paparating na mga biyaya, no, sa buhay ninyo. Ito na yon, something wonderful is happening. Meron ng mga pagbabago sa buhay ninyo na magaganap dito, and this is for the better. Kasi ang daming biyayang paparating. They are wonderful things na dadating sa buhay ninyo. There is union. You have seen and unseen allies. Draw upon their strength. Join forces with friends and flourish. Okay? So, Cancer, meron ditong siguro mga pagsasama, baka merong reunion, baka merong meeting,
Mga ganon. And maybe ngayon, you are going to make new friends. Maybe you are meeting new friends then sa ngayon. Or this is also a reminder for you, no, Cancer, na huwag kayong mag-alala when you need help, no? Nandiyan dyan ang spirit realm, ready to help you, ready to be by your side. Okay? Hindi lang dito sa physical realm kayo merong kasangga, but also in the spirit realm, nandiyan dyan ang yung spirit team, no? So, you have unseen and unseen allies. A sacred space. Ayan. Sabi dito, take time for the dreamer in you. Find your power in stillness. In your sacred space is the peace you seek. Ayan. So, this is finding siguro your sacred space within yourself. No? Cancer. So, eto na yon. Maybe you are going to, to be, you are going to put yourself in stillness, you're going to put yourself in solitude, yung ganon. Kaya, with that, maraming magandang marirealize kayo rito. And isa pa, yung pahinga, no, yung pahingang gagawin ninyo, that is going to make, a good change sa buhay ninyo. May magic na mangyayari din sa inyo dyan. Kasi, when there is peace, 'di ba, sa puso ninyo, ang daming magagandang may isip kayo, maraming magagandang realization ang dadating din sa isip ninyo. Kaya, this is really a beautiful time para gawin ninyo yon. It's almost Holy Week na, 'di ba? Lenten season naman is about pagninilay-nilay, kaya maaring ito talaga ang dapat ninyong gawin sa ngayon, na magkaroon kayo ng hanapin ninyo yung sacred space within your heart, now within yourself. We have strength, you have courage, you can endure, find your center and spiral into your power. Ayan. So pag papahingan ninyo yan, pag ninilay-nilay ninyo yan, isa din sa mabubuhay dyan is yung tibay ng inyong loob. No? Yung lakas ng loob ninyo na maaaring matagal nang natutulog. No? At sa pag ninilay-nilay ninyo, pagmumuni-muni ninyo, maaaring magkakaroon kayo dito ng mga ideas, no, magkakaroon kayo dito ng mga magandang insights and inspiration, and also, no, baka kayo ma-realize niyo na kailangan ninyo ng lakas ng loob dito at yun ang gagawin ninyo. Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.